Life After Prison. By Silence You. Kabanata 11:01 hanggang 11:10. Umasim ang ekspresyon ng steward. Nabigla siya nang sabihin sa kanya ni Beryl na mayroon siyang kailangang asikasuhin, lalo na't naipahayag na niya ang kanyang pagpayag na tulungan siya. Dahil tinanggihan na ni Beryl na tumulong, hindi magandang gawin niya na maging matyaga at patuloy na humingi ng tulong kay Beryl. Ang tanging nagawa niya ay tumawa ng mapait at sabihin sa kanya, "Hihihi. Huwag kang mag-alala. Dapat tumutok ka sa kailangan mong gawin." Nagulat siya sa tanong ni Beryl. Nasugatan ba ang iyong anak dahil sa sampal? Ang steward ay hindi nagpakita ng labis na pag-aalala kay Beryl para sa kanyang anak na babae. Hindi niya maiwasang sabihin sa kanya, "Hindi, isa lang sampal sa mukha." Iyon ay sinabi, "Ito ay isang malaking kawalang galang sa aking anak pati na rin sa aking sarili. Hindi ko maaaring hayaang dumausdes ang isang tao ng ganito. Ang pinakamasamang bahagi ay sinampal niya ang anak ko kahit nalaman niyang anak ko siya. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng paghamak laban sa institusyon ng isang commander." Nahihiya nang umiti si Beryl. "Mr. Steward, kung isang sampal lang ang lahat ng iyong dinanas, kung gayon ay mahigpit kitang hinihimok na kalimutan ang tungkol dito at huwag nang ituloy ang bagay na ito. Wala ako sa posisyon na magkomento pa, ngunit sana ay maunawaan mo na pinapayuhan kita dahil sa pag-aalala para sa iyo." Hinatak ni Steward ang mahabang mukha at sumagot, "Ano ang ibig mong sabihin dyan? Kung hindi mo ako matutulungan, ayos lang, ngunit ang marinig na sabihin sa akin na kalimutan na lamang ang tungkol dito, ay medyo nakakagulat, upang sabihin kahit papaano. Bakit ko naman hahayaan na makawala siya sa pananampal sa anak ko?" Ngumiti ng pilit si Beryl at sinabing, "Wala namang mawawala sa'yo kung hahayaan mong magtapos dito ang usapin. Tsaka base sa pagkakaalam ko, si Severin ay hindi isang hindi makatawiran na tao. Hindi siya manggugulo ng walang magandang dahilan, kaya siguro dapat mong tanungin ang iyong anak kung bakit ito nauwi sa pagsampal sa kanya. Iminumungkahi mo ba na ang aking anak na babae ang dapat sisihin kahit na siya ay biktima?" Lalong nalungkot si Steward. Sa kanyang pananaw, si Beryl ay nagsisimula ng maging bastos pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa mandirigmang emperador. Marahil ay humabot na ito sa isang lawak kung saan hindi man lang niya ginagalang ang isang commander na tulad niya. "Kalimutan mo na yan. Kung hindi mo ako matutulungan, umarte ka na lang na parang hindi ako nagtanong. Dapat ay oras mo na para matulog, kaya magandang gabi at paalam." Galit na ibinaba ni Steward ang tawag bago pa makapagsalita si Beryl. Sa tingin mo ba ay kapantay mo ako dahil lamang sa nakalusot ka na? Ang lakas ng loob mo na sabihin ang mga bagay na iyon tungkol sa aking anak pagkatapos mong tumangging tulungan ako." Galit na umupo si Steward sa sofa. Ilang minuto ang itinagal niya para pakalmayan ang kanyang emosyon. Pagkatapos, magpatuloy upang tawagan si Warren. "Hello, Mr. Steward. Ano ang utang ko sa kasiyahan? May mali ba?" Magalang na tanong ni Warren nang makitang si Steward ang tumatawag. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Steward matapos marinig ang magalang na tono ni Warren. "Medyo abala ako sa mga darating na araw, at kailangan ko ng tulong sa isang bagay. Mayroon ka bang oras na bankante?" Hindi agad pumayag si Warren. Sa halip, tumawa siya at sinabi, "Hihihi. Ano kaya kailangan mo na tulong ko? Pakinggan natin. May sumampal sa anak ko. Kahit isang sampal lang iyon, ginawa niya iyon kahit alam niyang anak ko siya. Hindi mo ba iniisip na ito ay lubos na walang galang sa akin?" Natatawang sabi ni Steward. Agad na sabi ni Warren, "Ano? Iyan ay medyo matapang. Ang taong iyon ay naghuhukay ng sarili nilang libingan." May naisip tuloy kay Warren. Kumunat ang noo niya at nagdududang tanong. Gayunpaman, hindi ito tama. Dapat ay madali kang makitungo sa taong iyon, kung isasaalang-alang mo kung gaano karaming malalakas na tao ang nasa ilalim mo. Bakit kailangan mong humingi ng tulong sa akin? Tinatawagan kita dahil wala ng ibang paraan. Nagsimulang magpaliwanag si Steward. Walang tulong ang mga normal na tao dahil level 9 Warrior King siya. Isang level 9 Warrior King.
Sino kaya ang taong iyon? Ang isang level 9 Warrior King ay mahirap labanan. Ilang tao ang sapat na malakas para harapin ang mga ganoong individual. Sa liwanag ng katayuan ni Steward bilang isang commander, nadama ni Warren na makabubuti para sa Steward na magkaroon ng pabor sa kanya pagkatapos tumulong. Paninigurado niya agad. Huwag kang mag-alala, Mr. Steward. Tutulungan ko ang iyong anak na babae. Hindi ako makapaniwala na sasampalin ng lalaking iyon ang iyong kaibig-ibig na anak. Lumagpas siya sa linya. Sagot ni Warren na ikinatuwa ni Steward. Sa itsura nito, halos siguradong tutulungan siya ni Warren. Nakangiti niyang sabi kay Warren. Tama ka, lumagpas na siya sa linya. Maraming salamat sa pagpayag na tumulong. Ang pangalan ng lalaki ay Severin Follett. Severin Follett. Tama ba ang narinig ko? Nawalan ng masabi si Warren nang marinig ang pangalan ng kanyang amo. Hindi siya makatanggap ng pabor na patayin ang kanyang amo. Pagkatapos ay kinumpirma ni Steward. Oo, ang kanyang pangalan ay Severin. Kung maabot mo ang Skysian City, maaari kang direktang pumunta sa aking lugar. Dadalhin ka ng aking anak at ng iba pa upang makilala ang batang iyon. Marahas na umawang ang bibig ni Warren. Ngumiti siya ng alanganin at sabi kay Steward. Nako, Mr. Steward, muntik ko nang makalimutan na puno pala ang schedule ko para sa mga susunod na araw. Pasensya na kung hindi kita matutulungan. At saka, kung sinampal niya ang anak mo, baka ginawa niya iyon dahil nasaktan siya ng anak mo at gumawa ng isang bagay na tahasang kabalbalan. Iminumungkahi ko na iwanan mo ang bagay na ito. Sa pagkakaalam ko, ang iyong anak na babae ay madalas na talagang matigas ang ulo. Napatulala si Steward. Hindi ba't sinabi niya lang na malaya siya? Bakit bigla niyang binago ang kanyang tono nang marinig na si Severin iyon? Ang masama ay hindi siya tumulong, at gumawa pa ng mga komento tungkol sa saloobin ng aking anak na babae. Mas kilala ko ang anak ko kaysa sa iyo, kaya hindi mo na kailangan ipaalala sa akin iyan, Warren. Kalimutan mo na lang ang hiniling ko. Sigurado akong may ibang handang tumulong. Galit na pinutol ni Steward si Warren at in-end ang tawag. Ang mga war gods na ito ay nagiging bastos pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Warrior Emperor. Ang pag-uugaling ito ay lubos na walang galang sa akin. Naikuyom ni Steward ang kanyang mga kamao at galit na nagmura matapos tapusin ang tawag. Hindi nagtagal, tinawagan niya sina Horace at Callum, para lamang makatanggap ng parehong resulta. Noong una, pareho silang magalang at parang handang tumulong sa kanya. Nang marinig nila na ang pinag-uusapan ay si Severin, gumawa sila ng mga dahilan at hinikayat pa siyang kalimutan ito. Hindi na kailangang sabihin, iyon ang nagpagalit sa kanya. Ano ang nangyayari? Si Severin ba ay isang taong hindi namin kayang ma-provoke? Bakit lahat ng mga war gods ay tumanggi na tumulong? Natatakot ba sila sa kanya? Napakunot noo si Steward at nalilitong bamulong. Sa sandaling ito, nagsimulang pagdudahan ni Steward ang kanyang pag-unawa sa mundo sa paligid niya. Bago siya tumawag, siya ay nasa ilalim ng impresyon na ang apat na war gods ay sasabog sa pagkakataong tulungan siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatanggi sila sa sandaling nalaman nilang ang nakasakit sa kanya ay si Severin. Ang masama pa, pinapayuhan pa siya ng mga ito na pagpahingahin ito. Maaaring makatwiran kung isang tao lamang ang gumawa ng ganoong komento, ngunit may isang bagay na malinaw na hindi tama kapag silang apat ay nagsabi ng parehong bagay. May kakaiba ba sa taong Severin na ito? Hindi siya Warrior Emperor, di ba? Wala pa akong narinig tungkol sa kanya hanggang ngayon. Kung siya ay isang Warrior Emperor, dapat ay gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Kahit na ang mga hindi kaakibat na practitioner ay dapat magkaroon ng kahit ano sa kanilang pangalan kung ganoon kalakas sila. Bulong ni Steward sa sarili. Wala siyang mahanap na lohikal na paliwanag kahit na pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip tungkol dito. Bumungad sa kanyang isipan ang pagsasample sa kanyang anak. Naikuyom niya ang mga kamao at tumayo matapos maalala ang pangako nito sa kanya. Ako mismo ang magtutungo doon kapag tapos na ako dito. Hindi maaaring mas mataas ang naabot ni Severin kaysa sa akin.
Hindi ko siya hahayaang makawala sa pananampal sa aking anak. Pagkatapos ay tinawag niya si Sammy, na sumabog sa tuwa nang makita kung sino ang tumatawag. Sumagot agad si Sammy at sinabing, "Anong nangyari, tatay? Naayos na ba ang mga ito? Ilan sa mga war gods ang darating, at kailan sila darating? Sunduin namin sila ni Owen sa paliparan kung may oras kami." Gayunpaman, nagulat si Sammy sa sagot ni Steward. Sa kasamaang palad, silang apat ay masyadong abala upang tumulong. Hindi sila magiging librera anumang oras sa lalong madaling panahon, kaya dahil magkakaroon ako ng librerag oras sa loob ng ilang araw, ako na rin ang bahala sa sarili ko imbes na abalahin sila. Nagpaplano akong magdala din ng ilang level 9 Warrior King, at ipaghihiganti kita. Bahagyang kumunot ang noo ni Sammy nang marinig iyon, ngunit hindi nagtagal ay napangiti pa rin siya. "Magaling iyan, tatay. Mas magiging kumpiyansa ako kung nandito ka. Magiging masaya ako kung mapaluhod mo siya sa harapan ko." Pagkatapos ng isang pause, idinagdag ni Sammy. "Pero dahil magdadalawang araw ka para pumunta dito, medyo nag-aalala ako na baka subukan ni Severin na tumakas. Malakas siya para umalis sa Skycian City nang hindi nag-aalala kung may makakapidyo sa kanya. Kung magpasya kaming magpadala ng ilang lalaki na bumubuntot sa kanya, kailangan naming tiyakin na ang mas malalakas na tao lamang ang nakatalaga sa gawaing iyon. Layuan din nila siya kung sakaling matuklasan siya." Nag-isip sandali si Steward at idinagdag, "Napakasimple lang ng solusyon dyan. Hindi tayo dapat bumubuntot sa kanya dahil may panganib na matuklasan ito. Gayunpaman, maaari kang magpadala ng ilang tao para malaman kung saang hotel siya tinutuluyan. Hindi siya taga Skycian City, di ba? Kaunti lang ang mga luxury hotel na ganoon, kaya kailangan mo lang magpadala ng ilang tao para magtanong sa bawat hotel." Natigilan sandali ang Katie wala bago nagpatuloy. "Kapag nalaman mo kung saang hotel siya tinutuluyan, malalaman mo ang tagal ng kanyang pamamalagi. Ang kailangan mo lang gawin ay maglagay ng isang tao sa surveillance room ng hotel upang obserbahan ang kanyang mga galaw araw-araw. Kung babalik siya sa hotel sa isang partikular na araw, malalaman mong hindi pa siya umaalis sa Skycian City." Biglang natauhan si Sammy at agad na sinabi, "Wow, tatay, ang galing mo. Iyan ay isang magandang ideya. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung nasa lungsod pa siya nang hindi na kailangang magpadala ng sino mang susunod sa kanya sa lahat ng oras. Hindi siya matatakot, at hindi siya maghihinala." "Tama. Pero dahil alam mo na siya ang gobernador ng South County, wala na siyang matatakbuhan. Sigurado akong maraming tao ang mansion niya sa county. Nakakapagod tumakas kasama ang napakaraming tao." Matipid na ngumiti si Steward at puno ng kumpiyansa. "Tama ka, tatay. Sa tingin ko, ito ay naayos na pagkatapos. Magpahinga ka na muna, tatay. Naubos ko na ang oras mo," sabi ni Sammy bago ibinaba ang tawag. Napangiti si Sammy matapos tapusin ang tawag. The way she saw it, walang paraan na makakatakas si Severin kung susundin niya ang utos ng ama. Nakabalik na sina Severin at Sheila sa hotel ng mga oras na iyon. Ang swerte natin ngayon. Mag-e-enjoy sana tayo sa paglalakad at kainan. Sinong mag-aakalang masasaktan natin ang gobernador ng probinsya at ang anak ng isang commander dahil lang sa isang pulse heiress?" Malungkot na sabi ni Sheila. Humiga siya sa kama pagkapasok niya sa kwarto. Ngumiti si Severin. "Hihihi. Sa tingin ko, ito ay isang tadhana. Si Sammy ay isang napakatigas ang ulo na babae. Siya ay may ganitong ugali na kunin ang anumang gusto niya. Nakakatakot talaga ang ugali niya. Kung hindi niya kami nakilala ngayon, magdusa siya sa kamay ng iba sooner or later. Siguradong may mga low-profile powerhouse na hindi natatakot sa kanyang pamilya. Para siyang patay kung makatagpo siya ng isang disipulo mula sa isang sekta tulad ng Stormy Moon Sect, halimbawa." Tumanggaw si Sheila matapos marinig iyon. "Tama ka, nabigyang katwiran kami sa pagtuturo sa kanya ng leksyon. Maaaring makapangyarihan ang kanyang ama, ngunit dapat niyang maunawaan na maraming tao ang mas malakas kaysa sa kanyang ama." Napatingin si Severin kay Sheila na mapang-akit na nakahiga sa kama. Hindi niya napigil ang ilagay ang kamay sa hita nito.
Nakangiting tanong niya. Gabi na, Sheila. Hindi mo ba naisip na maliligaw na tayo at matulog na tayo? Ang kanyang umaasa na tingin ay nagdulot ng pagsimangot mula sa kanya. Seryoso ka ba? Gusto mo bang gawin ulit iyon ngayong gabi? Bueno, bakit ayaw kong gawing romantiko ang mga bagay kung mayroon akong napakagandang babae sa tabi ko? Tsaka, ayaw mo bang subukan ito sa napakalaking kama? Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng masama. Namula si Sheila. Tumayo siya at sinabing, sige, maligo muna tayo. Agad naman siyang sinundan ni Severin. Hihihi. Siguradong mag-enjoy tayo sa masarap na paligan. Kinaumagahan, nakatulog si Sheila hanggang alas 9 at nagising pagkatapos noon. Nakaramdam siya ng pagod, at ang kanyang katawan ay sumasakit kung saan-saan. Sa wakas, naunawaan niya na gusto ni Diane ang kanyang tulong na ibahagi ang pasanin. Si Severin ay isang malakas, at nawalan siya ng mga salita nang maranasan niya ang tunay na lawak ng kanyang pagkalalaki. Isa sa mga posibleng dahilan niyan ay ang kanyang high attainment level. Sa palagay ko, kailangan kong maglagay ng higit na pagsisikap sa pagpapabuti ng aking pagkamit. Mas magiging malakas ako kapag naging isang profound master. Sana, makasunod ako sa kanyang mga kahilingan. Napaisip si Sheila nang makitang nagising na si Severin para mag-ayos ng ilang pills. Oo, isa pang tagumpay. Sa pagkakataong ito, mas maganda ang kalidad. Napangiti si Severin nang matagumpay niyang napino ang isa pang third-grade low-rank pill. Napangiti nang walang malay si Sheila nang makita ang pananabik nito. Siya ay lubos na nasiyahan sa paghanga kay Severin habang ito ay abala sa paggawa ng alchemy. Ang mga gwapong lalaki ay may posibilidad na maglabas ng isang tiyak na alindog kapag itinoon nila ang kanilang pansin sa gawain. Sino ang makakaalam na nakagawa ka ng napakabilis na tagumpay para maging isang third-grade low-grade alchemist? Malamang nasusubukan ka ng 3 commander na iyon na suyuan ka kapag nalaman nila ang tungkol dito. Sabi ni Sheila. Nag-inat siya at tumayo mula sa kama. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo para maligo. Napangiti si Severin at tinitigan ng mabuti ang pill na kakarefy niya lang. Pagkatapos ay inimbak niya ang tableta sa isang bote ng porselana at itinago ang alchemy furnace. Pagkatapos magbihis ni Sheila ay pinababa na siya ni Severin para mag-almusal. Hoy, Severin. Pwede bang? Pwede ba kitang tawaging dear? Sa hinaharap. Nahihiyang tanong ni Sheila pagkatapos nilang lumabas ng hotel. Tiningnan ni Severin ang kanyang nahihiyang hitsura at nakangiting sinabi. Siyempre naman. Babae ka naman sa akin. Okay lang din naman na tawagin mo akong honey o darling. Basta masaya ka, libre mo akong tawagan kung ano man ang gusto mo. Napuno ng saya ang puso ni Sheila. Tumingin siya kay Severin at kinakabahang sinabi. Dear. Nang marinig iyon ay agad siyang nagtanong ng may diretsong mukha. Anong tinawag mo sa akin? Dear. Mukha ba akong dear sa paningin mo? You jerk. Nauutol ako kasi kinakabahan ako. Lalong napangiti si Sheila matapos siyang asarin ni Severin. Ilang beses pa niyang sinuntok ng mahina ang balikat ni Severin. Medyo nasiyahan si Severin nang makita niya itong kumilos ng ganoon. Bakit hindi ko napansin dati ang bahagi niyang kaibig-ibig? Ibang-iba na rin siya sa dati. Mas mukhang babae siya at mas mature. Marahil sa lahat ng pinagdaanan ko kamakailan ay mas lalo pang naging kaakit-akit sa paningin ko ang cute ngunit matigas ang ulo na babaeng ito. Maraming nagdaraang lalaki ang hindi maiwasang mapainggit sa kanya. Dumating silang dalawa sa isang disenteng mukhang restaurant at umupo para umorder ng pagkain. Noong mga panahong iyon, nagpadala na ang Otto Province Mansion ng kanilang mga tauhan para tingnan ang mga luxury hotel. Ang kanilang layunin ay malaman kung ang mga hotel ay nagho-host ng sino mang bisita na may pangalang Severin. Oo naman, hindi nagtagal at nalaman ng isa sa mga lalaki ang eksaktong hotel na tinutuluyan ni Severin. Para kumpirmahin kung ang taong iyon ay eksaktong hinahanap nila, inayos nila ang surveillance system ng hotel at nakita nilang kalalabas lang nina Severin at Sheila sa hotel. Ang pagtuklas na iyon ay naging dahilan para sa isang pagdiriwang. Kung tutusin,
Nangako na si Owen ng bonus na $750,000 sa sinumang nagtagumpay na mahanap ang kinaroroonan ni Severin. Sa gayong gantimpala, hindi nakapagtataka na ang mga naatasang mag-imbestiga ay gumawa ng todo-todo na pagsisikap upang makumplito ang kanilang gawain. Nagmaneho ang lalaki pabalik sa mansyon ng gobernador ng probinsya. Lumapit siya kina Owen at Sammy, at sinabi sa kanila. Nagawa kong malaman na siya ay nananatili sa silid na 808 sa Skycian Hotel. Nakabook na siya para sa 1 linggo. Sa katunayan, malamang hindi pa siya umaalis. Nagpalitan ng tingin sina Owen at Sammy at may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napakagaling. Malapit mo nang matanggap ang money transfer. Panay ang sabi ni Owen. Dalhin ang ilang lalaki at bantayan mula sa surveillance room. Pero hindi mo naman siya kailangang sundan kung saan-saan. Panoorin lang ang surveillance footage at kumpirmahin kung bumalik siya sa hotel o hindi nitong mga nakaraang araw. Hindi namin siya gustong takutin. Nakangiting sabi ni Sammy. Gayunpaman, ang taong iyon ay talagang malakas ang loob. Iyon lang ang masasabi ko. Nagulat ako na nasa bayan pa rin siya kahit na nalaman niyang nagalit ako sa kanyan kahapon. Nagbook siya ng 1 linggong pamamalagi sa hotel, kaya sa tingin ko ay mayroon silang ibang layunin maliban sa paglalakbay. Sa palagay ko ay hindi sila aalis hanggat hindi nila natapos ang anumang gagawin nila rito. Tama ang sinabi ng iyong ama na wala nang mapagtataguan si Severin. Hahanapin niya sila at papatayin kahit na umalis sila at bumalik sa Southlink City. Masama ang ekspresyon ni Sammy. Hindi ko man lang naisip na patayin siya noong una. Gusto ko lang siyang pilayin. Pero nagbago ang isip ko. Gusto kong patayin siya ng tatay ko, pero hindi muna bago pahirapan siya. Ayokong mamatay siya sa paghihirap. Siya ay isang napakabait na may magandang kinabukasan, ngunit ito ay isang kahihiyan na siya ay masyadong puno ng kanyang sarili. Ang kanyang pinakamasamang pagkakamali ay ang pagpukaw sa iyo. Ang kanyang kakulangan ng kamalayan tungkol sa kung sino ang maaari at hindi kayang mag-provoke ay ang kanyang pinakamalaking pagbagsak. Tumanggo si Owen. Pagkatapos ay pinakiusapan niya ang kanyang mga nasasakupan na ituloy ang pag-aayos. Samantala, kalalabas lang nina Severin at Sheila sa restaurant matapos mag-almusal. Tumingin sa kanya si Sheila at nagtanong. Paano mo imumungkahi na hanapin ang Taurus Hall? Ito ay medyo kakaibang pangalan, kaya ipinapalagay ko na malalaman mo ito pagkatapos magtanong tungkol dito. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Severin. Sa tingin ko, dapat tayong magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong sa ilan sa mga paksayon ng lungsod. Maaaring hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga pamilyang may mataas na klase, ngunit ang mga mula sa isang gang ay makakaalam ng 1 o 2 bagay tungkol sa iba pang mga gang. Tumanggo si Sheila bilang pagsang-ayon at sinabi. May point ka. Sana maging maayos ang lahat para sa atin. Di nagtagal. Dumating sila sa isang upscale food spa. Nakatayo sa pinto ang ilang lalaking may tinginan na buhok. Lumapit si Severin kasama si Sheila at nag-alok ng $3,000 sa isang lalaki. Gusto kong makakuha ng ilang intel. Tuwang-tuwa ang mga lalaki, at agad namang ngumiti ang kamukha ng kanilang pinuno at kinuha ang pera. Masyado kang mapagbigay, kaibigan. Ano ang gusto mong malaman? Magtanong ka at ibubuga namin ang lahat sa iyo. Isang ngiti ang iginanti ni Severin. Ano ang pangalan ng gang na nangangasiwa sa teritoryong ito? Eto ba ang ibig mong sabihin? Ito ay walang iba kundi ang True Dragon Gang. Bakit mo pa ito tinatanong? Maingat na sinulyapan ng lalaki si Severin. Ang nagtatanggol na ekspresyon ng lalaki ay nagudyok kay Severin na ngumiti at magsabi. Relax lang, mga kasama. Curious lang ako. Dahil galing ka sa isang gang, sigurado akong nakuha mo ang mga detalye sa ibang mga gang sa Skycian City. Gusto ko lang malaman kung alin ang mga pinakasikat na paksayon sa paligid ng mga bahaging ito, at kung may kilala kang anumang organisasyon na tinatawag na Taurus Hall. Taurus Hall. Napakunot ang noo ng lalaki pagkatapos marinig iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiling siya at sinabing. Masyadong maraming puwersa sa Skycian City. Hindi ko na matandaan lahat. Ang mas sikat ay ang True Dragon Gang, ang Free Rebel Gang, at ang Loggerwood Gang.
May iba pang maliliit na bulwagan tulad ng Veinwave Gang at Snowfly Gang. Iyon ay sa pagkakaalam ko. Walang bell sa akin ang Taurus Hall. Ang pagkabigo ay malapit nang tumama kay Severin, ngunit isang lalaki sa tabi niya ay nag-isip ng ilang sandali at nagsalita. Kung tama ang pagkakaalala ko, may Taurus Hall sa silangan ng lungsod. Hindi ko alam kung saan eksakto, ngunit tuwang-tuwa si Severin at nakakita ng kislap ng pag-asa sa wakas. At least, napatunayan sa kanya ng impormasyong iyon na umiiral nga ang Taurus Hall. Salamat. Nagpasalamat si Severin sa kanila at inakay si Sheila. Pumara siya ng taxi at tumungo sa silangan. Pagkaalis ni Severin at ng iba, ngumiti ang isa sa mga lalaki at sinabi. Naiinggit ako sa kanya. Medyo maganda ang figure ng babae niya, at maganda rin talaga. Ipinamahagi ng kanilang pinuno ang pera sa lahat habang nagkukwento. Hihihi. May higit pa sa kanya kaysa sa nakikita ng mata. Hindi kakayanin ng mga ordinaryong lalaki ang isang kasing ganda niya. Nakatingin lang tayo sa kanya, hindi nakakatamaan. Bahagyang nasa maliit na bahagi ang Skysian City, kaya umabot ng halos 1 oras bago makarating ang taxi sa pinakasilangang dulo ng lungsod. Hindi sila nagawang ihatid ng taxi driver sa headquarters ng Taurus Hall dahil hindi niya alam kung nasaan ito noong una. Kaya naman ibinaba niya sina Severin at Sheila sa pinakagitnang bahagi ng silangang bahagi ng lungsod. Pagkababa ng taxi, sinabi ni Severin kay Sheila. Dahil ang Taurus Hall ay nasa isang lugar dito, dapat mayroong isang tao dito na nakakaalam kung saan sila matatagpuan. Tanong ni Sheila kay Severin. Dapat ba tayong makipag-ugnayan sa kanila sa sandaling malaman natin kung nasaan sila? Umiling si Severin. Subukan natin at makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa kanila sa ngayon. Mas gugustuhin kong huwag silang kunin sa ilalim ng aking pakpak kung sila ang tipo na gumawa ng lahat ng uri ng hindi makatwirang pagkilos laban sa mga ordinaryong tao. Nakangiting sabi ni Sheila. Hindi sila maaaring maging ganoon kasama. Ang iyong guro ay isang mabuting tao, kaya sigurado ako na siya ay nagpataw ng ilang mahigpit na mga kinakailangan kapag pumipili ng isang potensyal na master ng bulwagan. Ang mga may questionableng karakter ay hinding-hindi mapipili. Nadama ni Severin na ang kanyang mga komento ay may malaking kahulugan. Alam niyang hindi ganoong klaseng tao ang matandang Wako. Totoo, ngunit ito ay palaging pinakamahusay para sa atin upang malaman kung ano ang maaari nating gawin tungkol sa kanila bago makipag-ugnayan. Sabi ni Severin, tumango bilang pagsang-ayon. Malapit nang makakuha si Severin ng karagdagang impormasyon tungkol sa Taurus Hall. Hihihi. Taurus Hall. Kilala ko sila. Pero hindi sila malaking organisasyon. Mayroon silang mga 7 o 8,000 miyembro sa kabuuan, at ang nakuha ng kanilang Hallmaster ay isang mababang antas na Level 3 Warrior King. Sinabi ng lalaki kay Severin ang nalaman niya pagkatapos kunin ang pera na inalok sa kanya ni Severin. Kontentong tumango si Severin nang marinig iyon. Maaaring ituring na mababa ang Level 3 Warrior King para sa isa sa mga lider ng gang ng Skysian City, ngunit ito ay isang disenteng tagumpay. Ang isa sa mga pildores ni Severin ay magbibigay daan sa Hallmaster na makalusot sa Level 9 Warrior King ng madali. Sa paghusga mula sa oras na natitira si Severin, tiyak na magagawa niya ang gawaing iyon. Ano nga pala ang hitsura ng Hallmaster nila? Tanong ulit ni Severin sa lalaki. Ang kanilang pinuno ay isang napakaganda at mainit-init na babae na marahil ay nasa edad na 30. Nagsimulang magkwento ang lalaki. Medyo curvy ang figure niya, pero may kakaiba siyang charm. Super fierce din siya kaya single pa rin siya. Iniisip ng iba na hindi siya mahilig sa mga lalaki. Nalilito si Severin kung paano sasagutin iyon. Nagulat siya nang makitang napakaraming babae ang napiling Hallmasters ng matandang Wako, at lahat sila ay magagandang babae din. Nagsimula siyang maghinala na ang matandang Wako ay tumulong na magtatag ng isang paksayon para sa mga babaeng iyon pagkatapos na mabigla sa kanilang kagwapuhan. Pagkatapos ng lahat, parehong Gracie at Rachel ay hindi kapani-pani-walang maganda, at hindi niya inaasahan na ang pinuno ng Taurus Hall ay isa pang babae. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong si Severin. Alam mo ba ang kanyang pangalan?
Anong uri ng imahe mayroon ang Taurus Hall? Sabi ng lalaking nasa harapan niya. Oo naman. Paanong hindi ko malalaman ang pangalan ng ganoon kagandang babae? Ang pangalan niya ay Yuka Hubert. Siya ay isang sinumpaang kapatid na laging nasa paligid niya, at ang kanyang natamo ay ang antas ng 4 na Warrior King. May mga usap-usapan na ang kanilang relasyon ay medyo naiiba kaysa sa karamihan. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na gusto ni Yuka na makasama ng romantikong kasama ang kanyang sinumpaang kapatid. Tumango si Severin matapos marinig iyon. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang Taurus Hall? Kumusta ang kanilang reputasyon? Taurus Hall. Sa palagay ko ay gumawa sila ng masamang pangalan para sa kanilang sarili. Pinagtatawanan sila ng ibang mga gang. Iminungkahi ng sinumpaang kapatid ni Yuka na kailangan niyang palitan ang pangalan ng bulwagan, ngunit matigas ang ulo niyang tumanggi. Ayon sa kanya, ang taong nagtatag ng bulwagan ay maaaring hanapin sila balang araw, at ang pagpapalit ng pangalan ng organisasyon ay maaaring maging mahirap para sa kanila upang mahanap ang pangalan ng organisasyon. Hindi napigilan ng lalaki ang sarili sa pagtawa. Hahaha. Hindi mo ba naisip na nakakatuwa? Sinasabi niya na ang kanilang founder's attainment ay napakataas, at ang Taurus Hall ay balang araw ay aakyat mula sa hindi pa naririnig. Hanggang sa pagtaas kapag bumalik ang kanilang founder, hahaha. Sa tingin ko, nagbibiro lang siya. Hindi ko pa sila nakitang umabot sa ganoong taas kahit na napakaraming taon. Ngumiti lang si Severin. Well, hindi naging madali para sa isang babae na mag-alaga ng bulwagan na libu-libong tao, lalo pa ang pag-unlad. Mahirap maghanap buhay dito sa isang lugar tulad ng Skycian City. Tumawa ulit ang lalaki. Hihihi. Medyo nakagawa sila ng disenteng pag-unlad, ngunit ang pangunahing dahilan kung bakit nila nagawa iyon ay dahil inaalagaan sila ng Great Guardian ng Free Rebel Gang. Ang Taurus Hall ay hindi mapapabuti nang wala siya. Ang Great Guardian ng Free Rebel Gang. Ang lalaking nakausap ni Severin ay natutuwang makipag-usap tungkol sa ibang tao, kaya masaya niyang sinabi sa kanila. Oo. Kumakalat ang tsismis na nakikipagrelasyon si Yuka sa Great Guardian ng Free Rebel Gang. Ibig kong sabihin, bakit pa niya ito tutulungan sa lahat ng oras, di ba? Gabriel ang pangalan ng lalaki. Marami siyang asawa at side chicks, kaya makatuwiran na siya ay isang kilabot, di ba? Paano mo pa ipapaliwanag ang kanilang relasyon kung ang isang kilabot ay makakatulong sa kanya sa anumang mahirap na sitwasyon? Bahagyang natigilan si Severin sa katwiran na iyon. Medyo hindi natural ang kanyang ekspresyon sa sinabi niya. Siguro hindi ka dapat magpahayag ng ganyan nang walang ebidensya. Paano kung malaman ni Yuka at mapatay ka? Tumingin siya sa paligid at nakangiting sabi. Hihihi. Wala naman siya, di ba? Tsaka marami ang nagsasabi na kasama niya ang kanyang sinumpaang kapatid na lalaki bukod pa kay Gabriel. Hindi lang ako ang nagsasalita tungkol sa kanila sa likuran nila. Hihihi. Nakikita ko. Salamat sa pagbabahagi ng nalalaman mo. Ngumisi si Severin at tumango sa lalaki. Napatingin tuloy ang lalaki kay Severin at nagtatakang nagtanong. Nagtataka ako kung bakit ka magbabayad para makakuha ng impormasyon tungkol sa Taurus Hall. Ang isang pares ng mga dolyar ay isang malaking halaga ng pera. Gusto mo rin si Yuka, hindi ba? Teka, hindi iyon posible. Hindi mo man lang alam na babae pala ang Hallmaster. Nakangiting sabi ni Severin. Walang espesyal na dahilan. Mayroon kaming mga koneksyon sa Taurus Hall, at hindi pa nakikilala ang mga miyembro sa loob ng napakaraming taon. Interesado lang akong malaman kung kumusta na sila. Ah, sige. Tumango ang lalaki. Gayunpaman, binigay ko na sa iyo ang address nila at sinabi ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa kanila. Salamat pala sa pera. Masayang umalis ang lalaki dala ang kanyang pera. Tingnan natin sila. Nagpa siya si Severin na may mapait na ngiti. Nakasimangot na tanong ni Sheila. Hoy, sa tingin mo ba ay nakikipagrelasyon si Yuka sa kanyang sinumpaang kapatid at sa Great Guardian na iyon? Medyo malandi siya kung totoo. Paano niya nagagawa ang ganoong bagay? Hindi niya dapat gawin iyon, kahit na para sa kapakanan ng Hall. Dahil sa galit na tingin ni Sheila, napangiti si Severin at sinabi sa kanya.
Iyon ang kanyang pribadong buhay. Hindi natin iyon lugar para sabihin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin o hindi niya dapat gawin. Bukod pa rito, hindi masyadong mataas ang kanyang natamo, at napakahirap na mabuhay sa gitna ng napakaraming puwersa. Tumigil sandali si Severin at idinagdag. Halimbawa, na-pressure din si Gracie, pero swerte siya na dumating ako sa tamang oras. Kung nahanap ko siya mamaya, napilitan siyang pakasalan ang leader ng ibang gang. Nararamdaman ko kung gaano siya ka-emosyonal nang makita niya akong lumitaw. Halos mag-collapse na siya sa lahat ng stress. Napangiti si Sheila pagkarinig nun. Ikaw ang kanyang tagapagligtas, gayunpaman. Napakaganda niya, naisip na ay pangako ang sarili sa iyo kapag nailigtas mo siya. Napangiti na lang ng mapait si Severin sa sinabi nito sa kanya. Ano ang mga iniisip na iyon, ha? Hindi nagtagal ay naalala ni Severin ang lahat ng nangyari noong gabing iligtas niya si Gracie. Siya ang pinaka-epitome ng alindog noong gabing iyon. Ang kanyang puso ay nag-alab sa matinding pagnanasa nang humigit kumulang na pumasa sa kanya pagkatapos uminom ng ilang red wine. Nakipagkwentuhan si Severin kay Sheila at nakarating sa kinaroroonan ng Taurus Hall. Maririnig mula sa labas ang kasiglahan sa loob ng villa, at walang katapusang daloy ng mga tao ang pumasok sa compound. Ang pinuno ng Sky River Gang ay nagbigay ng regalo sa kaarawan na $300,000 kay Madam Yuka. Narinig ni Severin ang anunsyo mula sa taong namamahala sa pagpaparehistro. Pumasok ang isang lalaking may mababang attainment kasama ang ilan sa kanyang mga subordinate. Ang Sky River Gang ay malamang na may mabuting pakikitungo sa Taurus Hall, kaya ang kanilang imbitasyon sa kaarawan ni Yuka. Nagkataon lang, birthday ni Yuka ngayon. Napangiti si Sheila nang marinig iyon. Nag-isip sandali si Severin at sinabing, "Perpekto. Dahil maraming tao ang dumarating na may dalang mga regalo, makakapasok tayo basta't may regalo din tayo. Pumasok na tayo at gagawa sila ng paraan mula doon." Hihihi. Ang saya niyan. Nasa sabik na bulalas ni Sheila habang nagliliwanag ang mga mata. Nasa halos 30 na si Yuka bilang walang asawa na babae. Hindi ba siya nahihiyang mag-birthday party para sa sarili niya? Tanong ng isang lalaki na may kausap na iba sa di kalayuan. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig iyon at sumulyap sa grupo ng mga lalaki. Sagot naman ng isa pang lalaki. Hihihi. Hindi mo ba nakukuha? Inimbitahan niya tayo kaya ibibigay natin sa kanya ang regalo natin sa anyo ng pera. Ang Taurus Hall ay isang dumi. Mahirap, at gusto niya ang pagkakataong ito na kumita ng ilang mabilis na pera. Nabalitaan ko na humiram pa siya ng 150 milyon sa Free Rebel Gang. Ilang negosyo nila ang nasira at nawalan sila ng malaking pera para mapakain ang mga miyembro nila. Tumanggaw din ang lalaking nagsalita kanina. Sa tingin ko, ganoon din. Ang aming gang ay nakatanggap ng mga imbitasyon kahit na wala kaming magandang relasyon sa kanila. Ang mga gang na tulad natin ay kailangang magbigay ng hindi bababa sa $10,000 bilang mga regalo, at ang pagbibigay ng masyadong maliit ay magmumukha kaming masama. Ang isang mesa ay maaaring upuan ng 8 hanggang 10 tao, ngunit ang pagkain na inihahain ay wala pang 2,000. Halatang sinusubukan niyang kumita ng pera sa amin. Oo. Hindi ba siya nakapili ng mas magandang restaurant? Naghahanap lang siya ng mga paraan para kumita ng pera sa mga regalo natin. Ang mga lalaking nakikipag-chat sa isa't isa ay mga miyembro ng Wildfire Gang, na tila isang maliit na gang din. Malamang binastos nila si Yuka dahil hindi rin ganoon kay Aman ang barkada nila. Napakabastos nila. Galit na ikinuyom ni Sheila ang kanyang mga kamao. Mukhang medyo mahirap ang Taurus Hall. Naabot ni Yuka ang isa pang milestone sa buhay ngayong siya ay 30 taon na, kaya wala akong nakikitang tao kung bakit hindi niya dapat ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nakangiting sabi ni Severin. Ang ilan sa mga gang ay maaaring maging mahirap, at ang ilang daang libo ay sobrang masakit na para sa kanila upang maalis. Dumating si Gabriel, ang Great Guardian ng Free Rebel Gang, na may dalang regalo na gintong hikaw at $7.2 milyong. Ang matandang namamahala sa pagpaparehistro ay malakas na nagpahayag muli.